Yan na yung pinagmamalaki mong pang show. Hindi aabot yan kay Reader. Ang tataba ng gulong, walang decals. Hindi pa naka CNC crankcase at dual throttle body. Wala ka kasing pera. Bisaya ka talaga mag-setup. Aray ko! Bakit naman natin ipagkukumpara si Reader kay kumpare? Sa concept pa lang ay magkaiba na dahil si Reader po ay non-pro na Thai concept street bike. Si kumpare naman pro Malaysian concept. Kasalanan ko ba kung sa Malaysian concept ganitong gulong yung standard? Pagdating naman sa decals natin, sabi ko naman sa inyo, nag-aantay lang naman si T-Pants na papagawa natin ng decals na nangihingi ako sa inyo ng mga suggestion para hindi tayo magsisi at para solid yung mabuo nating decals. Hindi daw ako naka CNC crankcase at dual throttle body kasi wala daw akong pera. Alam kong mahal yung mga bagay na yon. Pero kasi lilinawin ko lang, Malaysian concept si kumpare. Wala pa pong nare-release na brand na papasok yung CNC crankcase. Yung mga naglabasan kasing CNC crankcase ngayon like the APR, JRP, TRC na gamit ni Reader, lahat po yan legit Thai unit o Thai model. So means hindi papasok yan sa Malaysian concept. At sa dual throttle body naman po, ganun din po, wala pa pong lumalabas na brand na papasok yung dual throttle body. At dinamay na naman po ninyo yung mga Bisaya. Please naman kung ibabash nyo ako, nagmamakaawa na ako sa inyo. Wag na niyong idamay yung Bisaya. Kung tingin ninyo bulok ako mag-setup para sa inyo, sabihin nyo na lang, Lucio, ang bulok mo mag-setup. Wag nyo na pong gagamitin yung word na Bisaya. Kasi po kawawa naman po yung mga Bisaya na supporter natin. Nadidiscriminate lagi yung salitang Bisaya. So dahil nilait mo si kumpare, meron tayong ikakabit kay kumpare na hindi mura. Literal na mapapamura ka dahil sa ganitong pyesa lang napakamahal po ng halaga niya, pero malaki po ang maitutulong nito sa ating motor. Kaya tara, umpisaan nating i-setup si kumpare dahil nalalapit na yung ating motor show. Boy, meron na naman tayong binili. Gastos. Ay. Kamay ngay. Russell. Ito, boy. May turbo! Gago, di turbo yan. Di ba turbo yan? Yung regulator tawag ka. May turbo eh. So, may puntos din kasi si Shoto. Bukod doon, malaki ang advantage nito sa motor. Kasi, maraming performance na, gaganda yung performance ng gasolina natin. KYB? Anong KYB? HYB? Ano KYB? Boy, hindi mura. Kasi Mapapamura ka sa presyo nito. Basta, No, search no, nyo na lang. Tignan nyo na lang kung No. magkano HYB. Tapos ito. Ito pang isa sa pinakamasakit. ano yan? Bracket. Para maganda yung pwesto niya. Magkano yan? O, i-check nyo na lang din. Ayoko magsabi pero ito, magugulat kayo sa presyo talaga nito. Ayun lang, Ito mga ito taginting talaga. More or less 10K. Mangulan na lang kayo doon. 10K pababa. Ito lang. Ay. CNC belay na kasi yan, boy. Buksan nga natin. Shit, Unboxing. binuksan ko na. Wala nang balikan to, boy. Wala na. Patay tayo sa'yo. Yun o. CNC belay. Hand late. Dito kasi yan, boy. Dito ang lagay niya na. Pakita mo kay Russell. Kay Russell, oh. Saan ba nilalagay yan? Hindi dyan yan. Dyan yan. Sa gitna. Sa gitna. Sa gitna. Yun. Doon. Kakain mo na ako. Oh. Baka kasi lumabas si Mrs. Oh. Baka malata ako. Oh. Hindi ako malata. Lilibangin ko sa loob. Oh. Shoot mo, magbo-voice over na lang ulit ako. Putik Shoot na mo, yan. boy. Malaki ang matutulong ng fuel regulator or FPR sa ating mga motor. Lalong-lalo na sa mga kargado dyan. Kasi ang fuel regulator, tinutulungan ka nitong magkaroon ng normal or magandang supply ng gasolina ang iyong injector. So in short, maganda yung sunog ng gasolina. Walang nasasayang, walang tumatapon, lahat nagagamit mo. So kung lahat nagagamit mo yung purpose ng gasolina mo, gaganda yung performance ng motor mo. Kaya medyo may kamahalan ito kasi malaki talaga ang matutulong nito sa ating motor. Kargado man or stock. Uy, nasama sa vlog si Tropa, oh. Tropa, nasama ka sa vlog ko ngayon, Tropa. Si Kuya Russell na laman ng feed ko eh. Si Kuya Russell, sumisikat na si Kuya Russell. Pag tinanong ako ng mga, di ba minsan makikipagkwentuhan yung mga ibang may-ari. Pus, paano mo napagana yung ano niyan? Yung ano? Ay, yung mekaniko ko, message yun na lang yun. Magaling yun. Saan nga nakakabit? Doon sa intake. Para sa bog. Malaking bagay na may ganito kang bracket. Kahit na mahal ito, malaki naman ang ikalilinis nito sa ating motor. Normally kasi nilalagay itong fuel regulator sa gilid ni Raider 150. Which is hindi ako natutuwa dahil medyo nakakalat siya. Pero dahil sa bracket na to, medyo lilinis dito yung ating motor. Madali lang naman i-set up itong fuel regulator. In and out lang naman ito ng gasolina at yung isa i-pressure. At yung gitna naman makikita
makikita natin dito yung pressure na pumapasok sa ating gasolina papunta sa ating injector. After 25 years, grabe, wala nang pahingan siguro kasi kawawa naman dito. Ito yung moment of truth. Susubukan na natin kung gumagana ba yung HYB fuel regulator natin. Pero kasi paano natin malalaman pag umaandar yan? Yun o, nangat! Ano yung pag ganyan, wala na gasolina? Ayan lang yung nakatono. Papatono natin yan. Yung papatuloy. So ngayon, kailangan natin ipatono yun ngayon. Pero at least, kita na natin gumagana, di ba? So, nasabi ko naman na dun sa video natin kung ano yung purpose at disadvantage at advantage ng fuel regulator. So, alam nyo na rin yan, hindi naman yan forma lang. May purpose naman din talaga. Malaki purpose na sa mga motor natin. Kaya medyo mahal yan eh. Kasi malaki yung purpose niyan. So, syempre may bago eh. Dyan mo muna. Meron pa kami isang gagawin. Gagawin pa namin yung mga iba pang kulang. MSD, fender, lighten pa. Lahat. So, si Kuya Russell, mukhang dito na matutulog to. Hindi, feeling ko dito. So, by the way, tapos nakita nyo yung mga tornilyo. Yan, makita mo yung mga tornilyong yan. Bukas, darating na yung mga GR5 na bago. Yung kulang, yung mga ko. So, papalitan natin yan. Tapos may sorpresa pa ako sa inyo, guys. Sorpresa pa ako sa inyo sa dulo ng video to. Sana talaga, ay, masungkit natin yung overall talaga sa motor show talaga. Kung hindi talaga, bibigti ka. Sige, hanggang dyan na lang.